Kararating lang namin ni Rafael dito sa bahay namin ni Mama. Sinabi ko kasi sa kanya na kung pwede dito na muna kami ngayon dahil may pag-uusapan kami ni Mama. You didn't inform me na dito pala kayo tutuloy. Sabi ni Mama pagkarating namin. Si Isabel lang po muna, ihahatid ko lang po siya tita. Rinig kong sabi ni Rafael, kaya naguguluhan akong tumingin sa kanya. May kailangan po kasi kayong pag-usapan ni Isabel. And I think it will be better if kayo po munang mag-usap tungkol doon. Sabi pa ni Rafael kay Mama. Mama looked at the both of us confused. Medyo matagal si Mamang napatitig sa akin bago siya nagsalita. What is it, anak? You're pregnant? Well, okay lang naman sa akin. Parehas kaming nagulat ni Rafael sa sinabi ni Mama. Naman, hindi po. Medyo inis kong saway sa kanya. Binigyan naman ako ni Mama ng mataray niyang tingin. O bakit? May masama ba sa sinabi ko? She asked. Narinig ko ang pagtawa ni Rafael sa tabi ko, kaya agad ko siyang sinamaan ng tingin. Don't worry, tita. Me and Isabel will get there soon. Pinalo ko si Rafael sa braso niya dahil sa sinabi niya. Natatawa lang niya akong tinignan. Tumahimik ako at umaktong naiinis na. Tumigil na rin sa pagtawa si Rafael at umayos na. Hindi nagtagal ay napagpasyahan niya na umuwi na sa bahay nila para makapag-usap na raw kami ni Mama. Inihatid ko siya sa gate. I'll fetch you tomorrow. Bilin pa niya. I just nodded and kissed him. Pagkatapos ay umalis na rin siya. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Wala na sa sala si Mama. So I guess, nandoon na siya sa taas sa kwarto niya. Dumiretso na muna ako sa kwarto ko at nagbihis. Nakakain na rin ako kanina, kaya dumiretso na ako sa kwarto ni Mama. Pagkatapos kong magbihis, I knocked first before entering Mama's room. Sakto lang ang pagpasok ko dahil hinihintay niya na raw ako. Tumabi muna ako sa kanya na maupo sa gilid ng kama niya. Anong pag-uusapan? Tanong ni Mama kaagad. I'm really nervous right now, to be honest. I don't know what will be my Mama's reaction once I told her the truth about her long-lost son. Huminga muna ako ng malalim bago bumaling kay Mama. Kinuha ko ang kamay niya, saka ko yun hinawakan. Tungkol po sana kay Cyrus. Sabi ko, napataas ang kilay ni Mama. Ano? Diba pinatigil mo na yung pagpapahanap? Tapos ngayon sa akin ka maghahanap. Sabi niya sa akin. Napayuko na lang ako at napasimangot. Ano kasi? Sabi ko at tumigil sa pagsasalita. I'm thinking of right words to say. What will be your reaction if nalaman mo na buhay nga siya and who knows nasa malapit lang natin siya? Naisipan ko munang itanong yan kay Mama. Hindi ko muna siya bibiglain. What happened to you, Isabel? Bakit bigla mong natanong yan? Nagtataka ang tanong pabalik sa akin ni Mama. Talagang magtataka siya dahil ngayon na lang ulit namin napag-usapan ng tungkol sa kapatid ko. Just answer me, Ma, please. Walang nagawa si Mama kundi sagutin ang tanong ko. If ever man na nandito nga siya, masaya na ako. At least alam ko na buhay siya. Pero kung sakali man na totoo, gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang makasama. Sa tagal na panahon na wala siya sa atin, gusto kong bumawi sa kanya. But I think it is impossible now. 17 years na ang lumipas. We don't even know what he looks like now. Hindi natin alam kung kilala pa ba niya tayo. Maybe he already forget about us. At kahit tayo, hindi natin alam kung ano rin ang maaaring maramdaman niya kapag nakita at nakilala niya tayo. Walang nakakaalam, Isabel, sa maaaring mangyari. Mahabang pagsasalita ni Mama at naging emosyonal siya. Hindi ako nagdalawang isip na yakapin siya. I hate seeing Mama cry dahil pati ako ay naiiyak din. Agad kong pinatahan si Mama at pinagaan ang loob niya. Don't worry, Ma. Makikita mo na siya. Makakasama na natin si Cyrus. Sabi ko. Humiwalay si Mama sa pagkakayakap sa akin. Saka ako tinignan. Ano bang sinasabi mo, Isabel? Umayos ka nga. Kung dati kinakabahan ako every time na tinatawag niya ako sa buo kong pangalan, ngayon hindi na. Mama, nahanap ko na si Cyrus. Sabi ko habang nakangiti sa kanya. Anak naman. Mama is not fully convinced. Ma, I know it's hard for you to believe this, but it's true. Nahanap ko na siya. Aren't you happy? Wika ko na naiiyak na. Masaya ako. Masaya ako, anak. Pero paano mo nasabing nahanap mo na siya? Naguguluhang tanong niya. Nakilala ko siya 1 taon na ata. I met him because of Rafael.
Mas lalong naguluhan si Mama nang mabanggit ko si Rafael. Yes, Ma. Si Rafael. Cyrus is one of Rafael's best friend. Nung ipakilala ko ni Rafael sa kanya, nagkaroon agad ako ng kutob na kapatid ko siya. Bukod sa Cyrus din ang pangalan niya. Iba po talaga, Ma, kapag tinatawag niya ako na ate. Pero nag-alangan pa ako noon kasi iba naman ang apelyido niya. Daniva, Ma. That's his surname at hindi ang apelyido natin. Pero hindi nawala ang hinala ko kaya sinabi ko yun kay Rafael. Nagpakwento ako sa kanya kung ano at kamusta si Cyrus, kung ano ang mga hilig niya. At doon ko rin napagtanto na marami silang similarities ni Cyrus na kapatid ko. Palagi ko yun mang iniisip until Rafael helped me to get a DNA sample from Cyrus. At doon, pinatest namin yun. At doon ko man nalaman na siya nga ang kapatid ko. And as soon as malaman ko yun, pinatigil ko na rin yung hinarmang private investigator sa paghahanap. I explained to Mama. Pero Isabel, matagal na yun. Medyo napataas ang boses ni Mama. Kaya napatigil ako. I know, Mama. Sorry, ngayon ko lang sinabi sa'yo. It's just that I'm looking for a perfect timing. Wika ko. Naiintindihan ko si Mama kung sakaling magalit siya sa akin dahil hindi ko agad sinabi sa kanya. Ayaw ko lang siyang mabigla noon at hindi ko pa naman din nasasabi kay Cyrus. Pero ngayon na okay na, ito na ang panahon na dapat ko nang sabihin kay Mama. Hindi ako kinibo ni Mama pagkatapos. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Dadalhin ko si Cyrus dito bukas, Ma. Huli kong sinabi bago ako lumabas ng kwarto ni Mama. Dumiretso na akong pumasok sa kwarto ko. I guess, bukas ko na nga lang talaga sila pagkikitain para maayos na rin ang lahat sa aming pamilya. Hindi pa rin ako kinibo ni Mama hanggang kanina na pag-alis ko ng bahay. Tahimik din ako. I felt guilty. Napansin kanina pa ni Rafael ang pananahimik ko. Nagtataka raw siya kasi ang saya ko lang kahapon. Tapos hindi naman ako umiimik ngayon. I explained to him what happened, kaya alam na niya ang dahilan kung bakit ako tahimik. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Mama kagabi. Sinabi ko nga pala sa kanya, dadalhin ko sa kanya ngayon si Cyrus. Kaya agad ko siyang message. Cyrus, are you free tonight? After I sent the message to Cyrus, ay in-off ko na ulit ang phone ko. Napansin ko lang ang reply ni Cyrus nang buksan ko ulit ang phone ko. Lunch na rin kasi kaya naisipan kong mag-phone muna. Yes, Ate Isabel. Why? I immediately replied as soon as I read his message. Is it okay if we'll see each other tonight? Nasabi ko na nga pala kay Mama ang tungkol sa'yo. And I want us to talk as a family. Pwede ba? Sinend ko agad ang reply ko. Naghintay pa ako ng ilang sandali sa reply niya. Sure, Ate. Just tell me where we are meeting. Pupunta na ako. I smiled a little when Cyrus agreed. Binigay ko sa kanya ang address ng bahay. Doon na lang kami mag-uusap-usap. Babe, I called Rafael. Lumingon siya sa akin. I think sa bahay ulit ako mamayang gabi. Na-text ko na si Cyrus. Pinapapunta ko siya doon mamaya. Sinabi ko kasi kay Mama na dadalhin ko na si Cyrus sa kanya ngayon. Is it okay? Walang pag-aalinlangang tumango si Rafael. Kaya napangiti ako at napatitig sa kanya. Thank you. I sincerely thanked him. Ano ka ba, babe? Thank you ka naman ng thank you. I understand you. It's a family matter na dapat mong pagtuunan ng pansin. I moved closer to him, then I hugged him. I really love this man. He's very understanding. I think nawawala na ako ng oras sa'yo, sa atin. I said out of nowhere. But don't worry, babe. I'll make it up to you. I said. Babe. Wika ni Rafael. Then he looked at me seriously. Huwag mong sabihin na nawawalan ka na ng oras sa akin. I understand you. If I am the one who's in your situation, I will do the same thing. And hindi ka nawawalan ng oras sa akin. Look at us. Magkasama naman tayo rito ngayon kahit nasa office tayo. He said. Wala sa sarili akong ngumiti sa kanya. Saka ulit yumakap. Hinatid ako ni Rafael sa bahay. Saktong pagdating namin ay yung pagdating din ni Cyrus. Sa labas kami ng bahay ng kita-kita. Masaya ako dahil sa base sa nakita ko, ay ayos na si Cyrus at Rafael. Umalis na rin kaagad si Rafael pakahatid sa akin, kaya kami na lang ng kapatid ko ang nandito. Are you ready? Baling ko kay Cyrus. Pansin ko kasi na medyo tahimik siya. Tumango naman siya sa akin at ngumiti bilang sagot. Tinapik ko siya sa balikat at saka ko siyang initian. This is our house. Sabi ko sa kanya, as soon as nakapasok na kami sa bahay.
Wala si Mama sa sala pagkapasok namin. Iniwan ko na muna si Cyrus doon. Saka ako umakyat at pumunta sa kwarto ni Mama. Ma? Tawag ko saka kumatok sa pinto. Agad naman akong pinagbuksan ni Mama. Anak, I'm sorry. Mama said as soon as nakita niya ako. Ngumiti ako at saka nagsorry din. Sinabi ko kay Mama na okay lang. Naiintindihan ko naman. By the way, Ma, he's here, I said, referring to Cyrus. Ako ang naunang bumaba kay Mama. Bale nasa likod ko lang siya, nakasunod sa akin. Pagkababa ko ng hagdan, ay kita ko na nakatilikod si Cyrus. Nakatingin siya sa pictures na nandoon sa sala. And I can see that he's holding a frame kung saan meron siyang solo picture ng bata pa. Cyrus? Anak. Kusang inilapag ni Cyrus ang picture frame na hawak niya. Dahan-dahan siyang napalingon sa direksyon namin. Mama walked towards him. Napatingin din sa akin si Cyrus. I smiled at him saka tinanguan siya. Ang laki mo na. Rinig kong sabi ni Mama. Nahihiya namang ngumiti si Cyrus. My heart softened when Mama hugged Cyrus. Dahan-dahan na rin naman siyang yumakap pabalik. Napangiti ako sa nakita ko. Finally, nakita na kita. I missed you. Kami ng ate mo. Wika ni Mama nang humiwalay sila ng yakap. Anak, I'm sorry. Pero ginawa namin ang lahat. We even hired a private investigator para lang mahanap ka. Pero hindi ko alam na ang ate Isabel mo rin palang makakahanap sa'yo. Umiiyak na wika ni Mama. Lalapit na sana ako, but Cyrus immediately hugged her. Kaya napangiti ako. Ma, okay lang po. Ate Isabel already explained to me what happened. At masaya rin po ako at nalaman ko ang totoo. Tama na hindi ako tuluyang nawala ng pag-asa. Every day, I always hope na magkasama na kami. Even though wala na si Papa. I know that he is happy. Dahil nandito na sa amin si Cyrus. Hindi ko na malaya na napaluhan na pala ako. Bumaling ako sa kanila and I saw them looking at me. What? I asked them. Kunwari nagtataray. Mama motioned me to come close to them. And when I did, Mama hugged me and Cyrus. So I smiled. Sobrang saya ko ngayon, knowing that Cyrus is now with us. Nang humiwalay na kami sa yakap, ay nagpaalam ako na aakyat lang ako sa kwarto at sinabing magbibihis na ako. Hinayaan ko na muna sina Mama at kapatid ko na magkausap. Pagkatalikod ko sa kanila, ay kusang nagbagsakan ng mga luha ko. Dali-dali akong pumunta sa kwarto at nilock iyon. I immediately dialed Rafael's number, and he immediately picked up. Yes, babe. Hindi ako nagsalita. Hindi ko napigilan ng pagbuhos ng luha ko. Babe, hey, are you okay? Why are you crying? Did something happen? Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Isabel, answer me. Pupuntahan kita dyan. No, nothing happened, babe. I finally said. Then, why are you crying? Huminaho na ang boses niya. I'm just happy, Rafael. Ang saya-saya ko. Kasi finally, Cyrus is with us. Ganito pala kapag sobrang saya. Maiiyak ka na lang talaga. Kasama na ulit namin siya after almost 18 years. Sabi ko pa. I heard Rafael sighed on the other line. Hi. I'm so happy for you, babe. Masaya ako para sa inyo. I smiled at what he said. Unti-unti ay tumatahan na rin ako. Patuloy pa rin kaming nag-usap ni Rafael sa telepono. Nagbihis na rin ako. Pagkatapos ay bumaba na ulit ako. Cyrus stayed with us that night. Nakita ko rin na masaya siya na makita niya ulit ang kwarto niya. Nandoon pa nga mga gamit niya. Tinanong ko rin siya kung dito na ba siya mamamalagi sa bahay. At napangiti ako nang umuo siya. He said na napag-usapan na rin nila nang nagpalaki sa kanya na dito na siya sa amin muna manirahan at bibisita pa rin siya sa nakalakihan niyang magulang. Nag-isang taon na pala akong nagtatrabaho bilang sekretary ni Rafael. Hindi ko na malaya na isang taon na pala yon. And it's been 2 weeks since Cyrus stayed at the house. Minsan kapag maaga kaming nakakaalis sa office, ay nagpapahadid ako kay Rafael sa bahay. He understand the reason naman eh. Gusto ko lang makasama ang kapatid ko at si Mama. But now, dumiretso rin kaagad kami sa bahay ni Rafael. We ate our dinner at the restaurant outside, kaya umuwi na kami para makapagpahinga. Nandito kami ngayon sa kwarto namin. Kakatapos ko lang mag-shower. Nakaupo ako sa dulo ng kama. While watching Rafael walking towards the bathroom, it's his turn to take a shower. Babe, are you tired? Pahabol kong tanong sa kanya, bago siya tuluyang pumasok sa bathroom.
Tumigil si Rafael saglit saka ako tinignan. Bahagya siyang umiling. Hindi naman, why? He answered. I smiled a little before shaking my head. Nothing, I said. Tuluyan na siyang pumasok sa bathroom. Narinig ko ang pagbukas ng shower, kaya alam kong nag-uumpisa na siyang maligo. Tumayo ako at humarap sa salamin. I stared at my reflection. Nakasuot pa rin ako ng roba at wala akong balak na magbihis. Bumalik na lang ako sa pagkakaupo sa kama. Pagkatapos kong tignan ang sarili ko sa salamin, I decided na mahiga na lang ako at nagkumot ng comforter. Ilang sandali pa, ay lumabas na rin si Rafael ng banyo. Humiga siya sa kama at tumabi sa akin. Ba't hindi ka pa nagbibihis? He asked. I didn't answer him. Instead, I hugged him. Hindi rin naman siya tumanggi. I don't know but I miss him, even though magkasama kami parati. Namimiss ko talaga siya. I miss you. Sabi ko saka tumingala at tinignan siya. I saw how he smirked while looking at me. Ano ka ba babe? Ako lang to, ang poging CEO and boyfriend mo. Natatawang wika ni Rafael. Seryoso nga, miss kita, sabi ko. And I love you so much, Isabel. Ikaw lang. Saad pa nito, bago marahan din ang pian ng halik ang labi ko. At taos puso ko namang tinugon. Wala kaming sinayang na oras. Malaya naming dinama ang bawat isa. Hanggang sa marating namin ang kaligayahan ng aming pagmamahalan. Nakatulog kami ng magkayakap. Tuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ng magkasintahan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.